18 taong gulang si Tay nang malaman na siya ay may polycystic ovarian syndrome. Ayon sa kanyang doktor, mahihirapan na siyang magkaanak kung hindi pa magpapakasal. Since may problema ako sa pamilya, wala na rin naman akong masanda-sasandigan, sabi ko, sige nga, magpapakasal na ako. Akala ko pag nag-asawa ako, makakatakas ako sa problema. Which is nagkamali ako. Kayo na kayo magkakaanak. Baka maunahan pa namin kayo, ah. Malapit na, malapit na. Parang ilang beses ko na narinig yung malapit na. Sabing gano'n, hindi ka pamilya, wala ka pang anak eh. Masasabi lang na pamilya kapag may anak ka na. Bluntly, naririnig ko po yun. Napakasakit noon para sa akin. Kasi alam ko na ako yung may sakit. Bilang lalaki, pag nasabihan ka ng baog, malaking bagay yon, malaking kahihiyan. Tumatanim sa isip ko yun, tumatanim sa puso ko. Dahil doon po, inaamo-amo ko yung asawa ko. Double po, lahat po ng pag-aalaga binibigay ko. Piniplease ko siya kasi alam ko na hindi ko maibigay ang lahat. Merong kulang sa pagkalalaki niya. Yung kaligayahan na hinahanap ko sa isang pamilya, hinanap ko na sa iba. Sa barkada, hanggang sa yun, nalulun ako sa drugs. Yun, doon nag-start ang lahat. Uwi ka sa atin! Sasabihin mo? Uwi ka sa bahay! Galing ka naman sa lalaki mo, no? Dahil como lagi siyang lango sa droga, hindi mo siya makausap na matino. Lagi siyang paranoid. Tuwing may itatanong ka sa kanya, feeling niya laging nakakontra. Yung galit ko, yung tampo ko sa Diyos, na naibabaling ko sa asawa ko. Ang nagiging isip ko na yun nga, wala na siyang silbi. Ganon. Kung ako sa'yo, titigilan ko ng pakikipagrelasyon sa may asawa. Magkaroon ka naman ng kahiyan sa sarili mo. Ikaw ang niloloko ng asawa mo. Huwag ako ang pagbawalan mo. Kaya nang bababae ang asawa mo. Kaya nasa akin siya. Kasi inutil ka. Inutil ka. Yun po ang pinakamasakit sa lahat po ng sinabi sa akin. Time na yun, hindi po ako nakakibo eh. Kasi para niya pong sinampal sa akin yung sitwasyon ko. Dahil nga, nawala na yung pananampalataya ko. Unti-unti rin nawawala yung pagmamahal ko sa asawa ko. Dahil nga yung hinahanap ko, hindi ko matagpuan. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, ang pag-ibig ng Diyos ang tila nag-aahon kay Tay mula sa pagkakalugmok at nagbibigay ng dahilan upang maniwalang may pag-asa pang matatanaw. Ako po muna nagsisi. Ako po muna ang unang nagbago. If you want to win your husband back, kailangan mong magtiis. More than ever, mas kailangan ka ngayon ng asawa mo. Hindi nyo kailangan maghiwalay. Pag hiniwalayan ko ang asawa ko, para ko na rin siyang binigay sa dyablo. Tiniis ko po lahat yun dahil ako po'y nananampalataya na alam ko darating ang panahon, babaguhin siya. Yung mga imbis na sermon niya, dinadaan niya sa prayer para mas mabagabag yung damdamin ko. Sa outside, walang nakikitang pagbabago sa akin. Pero deep inside pala, may ginagawang pagbabago sa akin ng Panginoon unti-unti na hindi ko namamalayan. Hanggang magbukas ang pinto ng pagbabago para kay Tay at kay Willie. Isang simbahang Kristiyano ang umalalay sa mag-asawa upang mas lumalim ang relasyon sa Diyos at tuluyang maghilom ang sugat ng nakaraan. Nirehab ako ng Panginoon dahil unang-una, sa paglilingkod sa Kanya, kailangan kasi malinis ang puso mo, dapat nga wala kang bahid ng kasalanan. Doon, unti-unti kong nasasalamin yung sarili ko na dapat pala maging karapat-dapat ako sa Panginoon. Tapos nakikita ko yung mga ibang tao na naging inspirasyon ko na rin para makabalik ako, makarecover ako. Unti-unti po nag-uusap na kami, may sense na, may love na yung pag-uusap namin, bumabalik po yung communication namin. Until, bigla po akong hindi nagkaroon. Nag-pregnancy test. Ano resulta? Pa, sorry. Negative pa din. Ma, okay lang yan. Magkaanak man tayo o hindi, mahal pa rin kita. Maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Okay?
For 18 years, laging kinokondem ko ang sarili ko eh. Na lagi ako may pagkukulang. Kaya nung narinig ko yun mismo sa bibig niya, na okay lang, parang sabi ko, wow, mahal talaga ako ng asawa ko. Hindi niya na lang ako basta mahal bilang asawa, kundi alam mo yung mag-partner na talaga kami for life na maglilingkod sa Panginoon. At matapos ang 19 na taong paghihintay, isang milagro ang natanggap ng mag-asawa. Sinubok ng Lord yung faith namin. Binigyan kami ng anak, pero binawi niya ulit. Alam niyo po kung bakit po kami nagpasalamat sa Panginoon at nagpatuloy? The mere fact po na nabuntis ako, the mere fact po na naranasan kong magkaroon ng bata at sinapupunan ko ng 2 buwan, ito po ay napakalaking milagro na sa buhay namin. Kasi pinagaling ako ng Lord. Kasi pinaranas niya sa akin magkaroon ng anak. Kasi sinabi niya sa akin na, anak, kumpleto ka. Makalipas ang 2 taon mula nang makunan si Tay, 21 years na po kaming kasal. Pa! Sabi ko ganun. Buntis ako! Buntis ako! And then we prayed. Napakabuti ng Lord. Grabe, parang hindi ako makapaniwala. Naipanganak ko po si Elijah Faith, July 4, 2014. Very healthy, beautiful baby. Nung nakita ko na si Elijah Faith nandun, tumulo na lang yung luha ko. Talagang napakabuti ng Panginoon. Talagang sobra po ang Panginoon. Pag siya po talaga nagbigay, and tunay lang yung pinanghawakan naming verse mag-asawa. Ecclesiastes 3:11 says, in His time, He will make all things beautiful. Minsan, hindi natin kailangang brasuhin eh. Pero pag nakita ng Lord yung character tsaka yung attitude ng heart mo, na kaya mong tanggapin kung ano man ibigay niya sa'yo, kung ano yung desire ng puso mo, ibibigay niya pala yun.